Amen. Sabi ng Bible yan eh. Pumaroon ka na sa propeta at may dala. Kaya may dala sa akin, pampagwapo at pampaganda. Iyon. Kasunod, kayo naman mabigyan. So, welcome po natin si Pastor Arnold and his beloved wife, Pastora Christina. Celestina. Pastor Arnold and Pastora Celestina. So, one time nakapag-preach po ko silang simbahan. Ano bang taong Pastor yun? 2017 po yata. 2017. Opo. Ang tagal na, wala pang pandemic. So, nakapag-preach ako doon sa kanila. Sa Taguig. No? Pateros po. Pateros. Sa Gigo. So, malago po yung church na kanyang pinagpastoran. Talagang pinagpala. Dati para wala ka pa yatang Montero sa kaban, ano? Ngayon may Montero ka na at ban. Luma na yan sa'yo bago yung amin. Sigurado yan. Amen. Praise the Lord. So sige po, ating palapakan ang lingkod ng Diyos na kung saan tayo magpapahayag patungkol po sa Iron Street Salamin. No? So, God bless po. Okay, maraming salamat po, Pastor Robby, no? Pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Amen. Salamat po. Kumusta po ang mga kapwa-lingkod ng Diyos na Bulacan? Mabuting mabuti. So, salamat sa Diyos at parang first time ko yata nakarating ko dito sa lugar ko ninyo. Hindi ako. Okay, ako po si Pastor Arnold from Pateros po, no? Dati po, malayo po, no? Dati po nung nag-speak po si Pastor noon, ay hanggang ano pa, kalahati pa lang po yung bubong ng church namin. Tapos galing pa sa junk shop doon yung mga bubong. Iba talaga propeta pag tinutok. Pero salamat sa Diyos dahil nung nag-pandemya, naging pagpapala, no? Pinagpala po ng Diyos during pandemya hanggang ngayon. At salamat sa Panginoon. Naging blessing po, no, yung ating mga ginagawa para sa Panginoon. Okay, ako po ay 17 years na rin po nagpapastor sa Pateros. At the same time, meron na rin po akong go-to church na 4. So 5 na po yung aming simbahan. So, salamat sa Panginoon at nawa makarating po kayo minsan sa aming farm, no? Para, sabi ni Pastor, malapit lang daw dito eh. Antipolo po yung farm ko po, pero Pateros siya. May short dito. Magtalba na ang lusok. Buntalban po. May Prayer Mountain malapit. Okay, ito po yung pag-usapan natin about sa eye and health awareness. Pag sabing awareness, alam naman na po natin, no? Kailangan po natin, tayo lalo mga lingkod ng Diyos, may share po natin ito sa mga nasasakupan po natin sa mga tupa ng Panginoon. Kasi ang technology ngayon, sinisira po ng technology ang kanilang mga eyesights. Tama ba? Tama po. Pero bago yan, ito po ang magandang balita po sa atin na kung saan ang inventor po ng eyeglass nito ay nagbigay po ng ano, ito po ginagawa ko itong massive ginagawa ko po itong massive evangelism. Hindi ko makuha nila, mahina, hindi ko makakaman. So, nakikita siguro pag Facebook friend ko kayo, makikita niyo po yung ginagawa ko na sumasakay ako sa ibas, sa mga bahay-bahay, na kung saan ay meron akong strategy para sa massive evangelism at yung host-to-host evangelism. Okay, so halimbawa dito po sa area po ninyo, sagot ko po yung pag-merienda. Ano ba yung ginagawa ko? Dalawa po, no? Livelihood, tsaka ito po yung eyeglasses na gagawin po natin dyan. No, ibababa po natin yung advokasya po ni Dr. Sunlifo. Ano ba advokasya niya? Isang Malaysian doktor na magbibigay po siya, actually hindi na nagbibigay na po kami. Millions, no? Ibig sabihin, 1 million po na free na salamin para sa may mga glaucoma. Sa buong Pilipinas po ito. Mamaya po i-test ko kayo, baka may glaucoma kayo, wala, huwag mangyari, no? Kasi number 2 in the world as the cause of blindness yun. Pangalawa po, ilang piraso po pinamimigay po natin na salamin para sa may glaucoma? 1 million. 1 million pieces. Ito pa yung pangalawa. Ito, bago lang po ito, no? 2 months ago, nagpapauli si Doktor ng another 1 million free. No? Para naman sa mga bata
ng edad po ay 14 years old below, no, libre po ang salamin. Basta ang grado po niya is 500 pataas. 500? Opo, hanggang 1,000 po yung grado niya. So, ang good news po yan kasi, no, para hindi na po tataas yung grado, kundi ibabalik niya po yung 20/20 vision. Pag sabing 20/20 vision, ano po yun? Para ka ulit bumata yung paningin mo. Okay ba ba? Kahit 90 anyos ka pa, kahit 90 years old pa, malabo ang paningin mo ngayon, no, may kakayahan po itong ibabalik yung 20/20 vision mo. Pwede ka sa kapanan ng Lord din po sa inyo. Okay ba yan? Yes. Wala po sa edad po ito. Kung may problema ka sa vertigo, tapos na yung pagsasuffer mo. No? Pag may problema ka sa katarata, no? No? Kadalasan, karamihan, inooperahan. Tama? Pero bakit ka pa magpapa-opera kung meron na solusyon? Tama mo ba? Tama. Yan, ito po. Hindi yung lens ha, hindi yung lens ang mag-aayos ng mata. Lahat ng klase ng mata na may problema, makakatulong na po itong frame tsaka handle. Okay po? Ano ba yun? For example, nearsighted, farsighted, pterygium, alam yung pterygium, pugita sa mata. Pag pumunta po kayo sa isla, karamihan na sakit na mata, yun po yan, pugita sa mata. Bakit kaya ang dami may mga pugita sa mata? Alam niyo yung pugita sa mata, yung pula na lumalaki sa mata? Laman po yun, no? Na kung saan pag napabayaan po yan, pwede matakpan po yung kanyang retina. Yung lens po niya hanggang sa hindi na makakita yung retina po natin. Okay, inoperahan po yung katarata at yung pterygium o pugita sa mata, pero bakit ka pa magpapa-opera kung may solusyon na? Kasi yung dalawang yan, after 2 years na operahan, ganito ulit, operasyon. Pera. Bumabalik po yan. Nahawak yung kabila. Pero dito po, pag ginamit po ay pwede nang hindi magpo-opera at pwede ka sa kapanin ng Panginoon pa. Okay po ba? Yes. Ano pa ba yung mga problema sa mata? Nearsighted, farsighted, no? Yung astigmatism. Alam niyo ba, astigmatism, nagpapatong-patong lagi ang mga mata. Sino po dito may Flutter's eye? Pag sinabi Flutter's eye, pag tumitingin ka, sumusunod, parang putol-putol na ulap o kaya gamo-gamo o kaya sinulit o kaya tuldok-tuldok. Ang tawag po dyan, Flutter's eye, matatanggal na po yan. Okay po? Okay po ba? Ilig ko muna kayo sa prayer bago po ako mag-lecture. Okay po ba yan? Lord, salamat po, Panginoon, sa opportunity ito na sa paintulutan po ng iyong lingkod. Allow us, Lord God, to entrust it to you, Lord. Ang sandaling ito, para patin mo, O Diyos, na sa aking pag-share patungkol po, O Diyos, sa MCI. Lord, hayaan mo po, O Diyos, na inyo pong ipaunawa sa iyong mga lingkod ang importance nito, Panginoon. At magamit namin ito, O Lord, para po, Diyos, as a strategy, Panginoon, para sa soul winning, O God. Salamat po, samahan mo nga po kami at patuloy pagpalain ng bawat isa. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so, yun po yun. Lahat po, ano ba yun? Mamaya ka makakilala matagal na kumukurap-kurap yung talukap na mata. Wala pa po isang linggo, tigil na yan. Bell's palsy, gumagalaw-galaw. Lahat po yan. No? Pati po yung parang, sino ito yung parang rep? Di ba, yung mga itim dito, ano tawag niya parang vampiran? No, hindi po yan. Yung itim, iba yung kayo pag lumalaki. Yung itim, ito po yung yung tinatawag na dark circles. Dark circles po yan. So wala pang 2 weeks po yan, mawawala na po yan. Ako, so color blind, nag-iba-ibang kulay. So lahat ng mga problems, pag may kakilala kayo ng mga bata na naduling sa gadget, no? Sabihin niyo po sa akin, pwede ko siyang pahiraman nito para babalik na sa ayos yung kanyang mata. Hindi na po siya magiging duling. Yes, gano'n. Bakit ba naduduling yung mga bata sa gadgets? No, dahil po, tandaan natin, yung mata natin, connected yung mga utak, kaya ayaw yung mga ugat niyan. At tawag doon, yung optic nerve, saka connecta po yan sa utak. Once po na pumasok yung radiation, kasi humahalo sa dugo ang radiation. Pag pumasok sa utak yan, no, hindi na po maayos yung oxygen po niya, doon na po magkakaroon ng 5. Ano po yung 5 bad effect? Number 1 po ay seizure. Mag-seizure yung bata. Pangalawa, leukemia, cancer, brain cancer, tumor. Okay ba? So, maraming mga bad effect po yan kapag hindi alam yung mga gulan. Okay? So, ituloy po natin. Yan, ito po yung laman po niya, no? Yan, ito po yung laman niya. Ako pala yung speaker sa main office every Monday. No? Wala ako ngayon. Nagpaalam ako sa office namin na wala dito nga po ako. So every Monday ako po speaker sa main office po namin.
doon po sa likod ng Robinson Galleria sa 24th floor. Bago pala, ibibigay ko mamaya po yung address po, no? Okay, mamaya po pag-usapan natin ano yung pwedeng gawin natin sa strategy para po sa, halimbawa po, na-provide yung covered court. No, nagpa-receive po kayo ng letter, then sa hapon po yung schedule, umaga pa lang magbe-megapon na po tayo. Ako po magbe-megapon, yung team niyo po, yung mga workers po ang magbibigay sa mga bahay-bahay ng invitation. Nakalagay po yung pangalan niyo sa invitation. Ito po, bibigyan ko kayo ng sample bago natin ituloy po ito, ha? Para po ito sa gagawin po nating massive evangelism. So, kami po ang kami po ang gagastos po dyan para sa massive evangelism. Yung mga interesado lang po, ha, hindi po sa pilitan po ito. Yan, imbis na pangalan ko po ilalagay dyan, pangalan nyo na po. Pasuyo. Okay. Ay, yung color po, Pastor, yung color. Wala, maraming color dito. Yung color. Napakailangan mo yung color. Ito po, tatlo yung team mo, o kaya 5 yung team mo po, no, si Jersey. Ako po ang magme-megapon. Ano ba, na-aprubahan po sa covered court ninyo. Okay, sa church nyo na lang, sa church nyo. Okay, para mas alam nila yung lugar. Okay, kasi ginawa ko na po yan maraming beses sa iba't ibang mga churches. 2 weeks ako sa Surigao, no? Ganun po ang ginawa ko sa mga churches ko doon. Okay, so ganito po ang gagawin natin. Sa umaga po, i-announce ko po sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Malugod namin kayo inaniyahan para sa gaganaping eye awareness po. Lahat po na may mga glaucoma at mga bata na 500 total sa grado. Good news po, yung advokasya po ni Dr. Sonlipo ay pamimigay lang po namin ang eyeglasses po na ito. So mangyari po, sa labagin po sa iba't ibang mga problema sa mata. Mali pong pakidaluhan niyo po mamaya. So halimbawa, nasa covered court na sila, kayo nasa church. Magtatanong po ako para nakapokus sila sa pakikinig. Alam niyo ba, tanong ko muna, at tatanungin ko po ay yung mga nakasulat dyan. Kaya presence of mind sila makikinig. Kasi sabihin ko sa kanila, mamaya po magtatanong ako, bawat makakasagot sa tanong ko, bibigyan ko ng cash na 100. Pag tatlong sagot, 300. Ganun po ang ginagawa ko sa mga unbelievers. Nakaya po ba? Kasi para ma-focus sila. Kasi paunahan ng pagtaas ng kamay. Halimbawa, tinanong ko, ano ba yung bato na nakalagay po dyan? Pag sinabi na pagdasagot niya, matik po yun, o siya una nakasagot, agad-agad iabot ko po yung 100. So, ganun po yung ginagawa ko. Agad tatlong sagot sa bawat, itatanong ko po sa mga tao. Okay po ba yan? Tapos, pangalawa po may share po ito, itatanong ko naman yung assurance of salvation na po. Doon ko na ipapasok yung salita ng Diyos. At kayo po mismo, ng pastor, ang magpapatanggap sa kanila. At syempre, yung attendance na sa inyo. Kaya pagka sa covered court po, pinakababa pong attendance po natin, 80 hanggang 130, 150, gano'n. Okay, so gano'n po yun. So mamaya may pre-snack po tayo. Lahat pina-announce ko yan. So, sino ba naman ayaw nito? Tama ba? Lalo na yung may mga problema sa mata. Kahit wala mga problema sa mata, pwede niyo po daluhan. Kasi po, yung gusto magnegosyo na walang ilalabas sa puhunan, kami po magpo-provide. Mamaya po pag-uusapan natin para makapagsimula kayo ng inyong dagdag kabuhayan. Okay ba yan? Maganda ba yan? Yes. Okay. Okay. Okay, kasi po, yung una ko pong negosyo, until now, 14 years na po ako. In 10 years time, kumita po kami sa negosyo ito, yung walang puhunan. More than, almost 1,000 branches po kami sa buong Pilipinas. Kumita po kami mag-asawa more than 10 million. Okay ba yan? Wow. Ito po dito sa kinikwento ko naman, ibang kumpanya po yan, yung sa livelihood na kami mag-provide. Kahit sa sulok ng Pilipinas, natin ipasok yung mga tao. Okay, ito naman isa, yung salamin naman, no, kumita po kami mag-asawa ng 11 million. Okay mo yan? Yes. Ibig sabihin, kaya papakita ko sa inyo mamaya, saan ba napunta yung kinita namin? No? Number 1 po, na natulungan yung almost 500,000 namin na pera, pinagawa po namin simbahan namin. Purihin ang Diyos. Praise God. Kaya, at masarap dito, tayo po mismo mga lingkod ng Diyos, ang isa sa malaking mag-ties. Okay Yes. po yan? Para ayaw. Yes, amen. Kami ng pamilya po namin, pinakamalaking mag-ties sa church po namin. Glory to God. Yes. Yung mga anak ko pa lang, isang anak ko pa lang na binata, no, may mga negosyo, 10,000, pinakababa niya every Sunday times. Ibig sabihin, umi-income sa 400,000 monthly.
Glory to God. Kaya po ba? Amen. Meron siyang negosyo ng mga parts ng mga motorcycle. Lahat po ng mga pampapogi, pampagandaan, kompleto po, dalawang siya. Glory to God. Amen. At yung pitong mekaniko niyan, siyempre may pamilya yan. No? Nakaseparate agad yung tithes nila. At pag di nagsimba, hindi pwede pumasok sa isang linggo. Eh kumikita ng libo araw-araw po yun. Malakas po yung daming clients po sa amin. Kaya po ba? Kaya doon pa lang sa pitong mekaniko tsaka asawa nila. Ang dami na agad sa church. Tama ba? Amen. Doon pa lang po yun. Kaya glory to God po. Power of influence po ang ginawa po namin. Tinuro ko sa mga anak ko na ganito ang gawin nyo. Okay ba yan? Yes. Purihin ang Diyos. Kaya salamat sa Panginoon.